At dahil matagal tayong di nakapagluto ng karne, ganito ang gagawin natin sa nabili nating pork chop sa supermarket. Matapos nating hugasan yan, ay ganito po ang gagawin natin. Aalisin po muna natin yung buto sa pork chop. Yan, ganyan lang po yan mga kapares. At pagka natanggal naman natin yan, sunod naman natin tanggalin yung balat ng pork chop. Yan, ganyan lang pong gagawin natin dyan mga kapares. At kapag naalis naman natin ay tatadtarin natin sa walang talim. Yan, ganyan lang po yan. At ganun lang po ang ginawa ko. At uulitin natin yung ating proseso. Magtatanggal tayo dyan ng buto. Pati na rin aalisin natin yung balat ng pork chop. Kaya sa ating mga followers, shout out po sa inyo. Sa mga nagsishare po ng aming mga video, maraming salamat po. Sa mga silent viewers at pati na rin po sa mga bagong followers, welcome po kayo sa aming channel. At pagkatapos nga yan mga kapares, at natanggal na natin ay pakukuluan naman natin yung natirang balat pati na rin yung buto para naman magamit natin kapag gumawa tayo ng gravy sauce. At matapos yun mga kapares ay lalagyan naman natin to ng asin, pati na rin ang pamintang durog at maglalagay rin tayo ng kalamansi at hahaluin natin at mamarinate natin sa loob ng 30 minutes. Kung nagmamadali kayo kahit 15 minutes lang mga kapares. Habang naantay natin yung i-marinate ay maggagawa muna tayo ng gravy. Yan nga, naglagay nga tayo ng butter at ng harina at hinalo-halo lang natin yan at maglalagay din tayo ng pinagpakuluan natin ng buto-buto at yung balat ng pork chop. Yan. Matinding pag-a-adjust po ang ginawa namin dyan dahil medyo namumuo pa nga yan. At naglagay rin tayo dyan ng toyo. At syempre, kailangan nating bantiyang maigi dahil mahirap din tansya-tansya sa gravy natin. At maglalagay rin tayo dyan ng kalahating beef cubes. At tutunawin natin yan. Hahaluin natin ng hahaluin ng walang tigil. At pagkatapos naman, ihanda naman natin itong ating ipiprito. At timplahan naman natin yung pork chop. Maglagay tayo dyan ng onion powder. Pati na rin ang pamintang durog. Naglagay din tayo ng paprika. Pati na rin ang garlic powder. At naglagay din tayo dyan ng harina. At maglalagay din tayo ng isang pirasong itlog. At pagkatapos yan, hahaluin natin gamit ang ating malinis na kamay. Ayan. Haluin nating maigi. At sunod naman ay handa naman natin yung ating breadcrumbs. At dito natin ilulubog sa ating breadcrumbs. Siguraduhin lang natin na malalagyan lahat. Yan, ganyan lang po yan mga kapares. Pagkatapos set aside na natin. At uulitin lang natin yung susunod na proseso natin. Yan, ganyan lang po yan mga kapares. Baka may idea din kayo. Kaya kung anong gusto nyo mga kapares, gawin nyo lang po. At matapos nga malagyan lahat ng breadcrumbs ay set aside natin at sunod naman natin ang pagpiprito. Sa kawali na may mantika ay dito na natin ipiprito ang ating pork chop. At medyo mabilis nga lang yan maluto mga kapares. Kaya pagbaliktad natin ay muntik nang masunog. Kaya alalay lang po. At matapos nga yan mga kapares, ito na nga po. Luto na ang ating pork chop. Kaya set aside na natin at tara na po, mangantayon. Tikiman time. At dito nga po ay nag-enjoy po ako sa niluto nating pork chop at lalong-lalo na sa ating Anli gravy. Di ako nabitin dito mga kapares. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli mga kapares.